Okay? Ready? Yeah. Shabbat Shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Visayas Sorsogon Ministries at ng Light of Visayas Ministries Canada. At muli magsama-sama tayo sa isang oras ng pagtatalakay, pakikinig at pag-aaral ng Torah portion natin ngayong linggo na nakatutok sa sa okasyon o piyesta ng Panginoon. Isa sa mga piyesta ng Panginoon na tinatawag nating Shavuot or known as Pentecost or 50th. It is, sabi nga, 50th day after ng Passover o unleavened bread. Feast of First Fruit. Feast of First Fruit day yeah, 1. first fruits. Yeah, day Feast of 1 First ng Fruit on first day fruits. 1. So ito ngayon yung pinakamahalagang bagay na dapat nating patuloy na pag-aralan at tatandaan at wag mawala sa ating kaisipan yung mga aral ng Panginoon na wag nating kalilimutan ang kanyang mga piyesta. At isa po ito, yung tinatawag nating Shabuot o known as Pentecost. At muli, sa habang tayo nagpapahinga, patuloy tayo, nakikinig tayo at patuloy din nating alalahanin na ito ay isang paanyaya pa rin ng Panginoon para sa lahat. Kahit ano pang religion ang meron ang tao, ang Panginoon ay inaanyayahan ng lahat na lumapit sa Kanya at magpahinga. Yan po ay mabasa natin sa Mateo 11, 28-30. Lumapit kayo sa akin kayong mga napapagal. Sino ba ang hindi napapagal? Lahat ng tao napapagal. At sabi niya, bibigyan ko kayo ng kapahingahan, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbaba. At masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Sapagkat ang sino mang pumasok sa kapahingahan ay nagpahinga sa kanilang mga kapagalan, kagaya ng pagpapahinga ng Panginoon matapos niyang likhain ang lahat ng ito. Yan po ay pinabasa natin sa Hebrew chapter 4 verse 9 to 10. Ako po yung lingkod si Sir Debbie Farwello with Brother Richard Sison sa kabilang linya. Shabbat Shalom, Sister Deb. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. Okay, so dadako na tayo sa ating, bago tayo dumako sa ating topic ngayon, bigyan muna natin ng overview yung festival. Ito po yung sa Hebrew na tawag na Festival of Shavuot or Weeks. Ibig sabihin pala ng Shavuot ay weeks. Ito ay Jewish holiday na sineselebrate o ino-observe every sixth day of the Hebrew month of Sivan, late May or early. So ngayon, mga medyo late May, before June. Ang Shabuot po ay nagpapaalala ng anibersaryo ng panahon ng ang Panginoon ay binigay ang Torah sa mga Israelites. So, sa nasyon ng Israel sa Mount Sinai. Although ito po ay associated between the giving of the Torah and Shabuot, it is not explicit in the biblical text, although siya po ay tumutugma sa mga kapahayagan at ganoon din sa Hebrew calendar. Kaya hindi pwedeng mawala ang Hebrew calendar kahit sinusunod natin. Buong mundo sinusunod ng buong mundo ang Gregorian calendar sa Panginoon, hindi sa atin na mga nakatutok sa Torah ay hindi pwedeng mawala ang Hebrew calendar sapagkat dito, ito lang ang nagtuturo sa atin kung kailan natin actually ma-celebrate yung kanya mga fiesta. Okay, so ito rin po yung holiday, isa sa mga 3 biblical pilgrimage festivals at marka na nagko-conclude ng counting of the Omer. 50 days 50 days Brad, tama. And naging rabbinic tradition na rin ito at ng Jewish community at kung kaya dito sa every holiday ng Shabuot ay binabasa nila yung Psalm na mabasa sa Habakkuk chapter 3 bilang summary ng revelation sa Mount Sinai
at historical review ng Israel salvation history. Yan. So, may mga, sabi nga, palaging binabanggit ito ni Brad sa atin kapag may mga, kumbaga, nakatutok siya sa isang pangyayari ng nakaraan, tapos mangyayari uli, pero usually nag-jive siya sa the same holiday or the same feast. Kaya makikita natin na very consistent yung mga pahayag ng Panginoon, consistent din yung kanyang calendar, at consistent din na sinasagawa niya yung kanyang mga pangako ayon din sa pag-observe ng kanyang mga kapiyastahan. Okay, so lahat yan ipapaliwanag pa sa atin ni Brother Richard after ng opening prayer na papangunahan tayo ni Brother Richard sa hapon ito. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo at madiscuss ang natataon at papanahon na kapistahan, ang Pentecost o Shavuot, at Panginoon, na nawa ay maihayag ang inyong salita at ang inyong mga kautusan ay maisapuso ng mga taong nagsasaliksik ng inyong katotohanan. Salamat, Panginoon, sa Wow Smile Radio na nagbibigay sa amin ng opportunity na maihayag ang inyong salita. Naway pagpalain niyo ang inyong programa at ang radio station nito at ang inyong mga servants, Panginoon. Pinapanalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. So, Shavuot, nabanggit mo nga, Sister Deb, na ito ay isa sa mga appearance feast. Actually, appearance feast, ito yung mga required mga kalalakihan. Mga required na feast na ang mga men of Israel ay required. Hindi siya optional. Na mag-appear sa Israel. Hindi lang basta magse-celebrate ka sa hindi lang basta magse-celebrate ka lang kung saan, kundi kailangan sa Israel. Yun yung pilgrimage feast, appearance feast. Ang isa diyan ay yung Feast of Unleavened Bread, tapos ang Feast of Pentecost, saka Sukkot. Kaya kung makikita natin, si Apostol Pablo sa Book of Acts, sa Acts 20, nagmamadali siyang bumalik sa Israel after nung third missionary journey niya. Gusto niyang abutan ang Pentecost. Ngayon si Prophet Agabus ay nagbigay sa kanya ng babala. Kinuha niya ang belt ni Pablo at itinali niya sa sarili niya. Sabi niya, ganito ang mangyayari sa may-ari ng belt na to. So mga taga-Ephesus, mga mananampalataya doon ay nag-plead kay Paul. So kaya yung mga nagsasabi na wala ng prophet, merong prophet si Agabus, at nare-recognize ito kahit ni Apostol Pablo, ng mga writers ng New Testament, at ng Brit Kadasya, at even ng mga tao sa Ephesus. Umiiyak sila, nagmamakawa sila kay Pablo na wag bumalik kasi nga may prophecy na siya ay may mangyayari sa kanya. At nangyari nga, no? Pero sabi niya, handa siyang mamatay. At bakit nyo pinalulungkot ako? Talaga naman dapat kung mangyayari sa akin, mangyayari sa akin yan, sabi niya. Kasi ready na siyang mamatay. Yun ang no? Pero hindi lang sa ready siya mamatay, kundi gusto niya kasi sumunod sa utos ng Panginoon na mag-appear sa Panginoon on an appointed time. Kung uuwi siya, dapat appointed time, which is in this case Pentecost, hinahabol niya, no? So isa yan sa mga bagay-bagay, no? Ngayon, nabanggit po rin kanina, Sister Deb, na ito ay 50 days from the Feast of First Fruit. Yun ang day 1, ano? Tapos counting of the Omer up to 50, ano? What is very interesting is connected ang first yung Feast of Early First Fruit, which is yung ano nga na yon. Tapos ang Pentecost is Feast of the Latter First Fruit. Pareho sila first fruit, pero latter fruit yung isa, early fruit. It pertains to barley, yung isa it pertains to wheat.
Um, Ngayon, ang practices diyan, may blessing every time, ano. So, nagka-count sila, nagka-count, ano. Pag meron kang minamark na something, parang nagka-count ka sa calendar, di ba? Nagmamark. Ngayon, ang Shavuot ay galing ito sa root word. Hindi lang weeks din siya, pero actually it's a promise, no? Related ito sa um, yung early times, ano, na yung mga honeymooners, yung kapag Mm. nag-asawa katulad ni Jacob, nung naasawa niya si Rachel, pero si Leah binigay sa kanya, kailangan niya i-fulfill yung 1 week, Mm. yung ano niya, no. So kaya related din ang yung word na yon sa week, which is 7 weeks actually, pero it's also a promise. Shavua has a root word ng promise. Kaya sabi ng Panginoon, antayin nyo, wait in Jerusalem, stay in Jerusalem until the promise of my Mm. Father arrives. Yun yung Holy Spirit. Ano? Hindi nila alam kung anong darating eh. They kind of have an idea pero hindi nila sure kung ano talaga. So, yun yung ano ron, ano? Kaya, ang Pentecost ay unfortunately parang siya yung feast na parang medyo hindi masyado napapansin. Hindi masyado, parang hindi significant masyado. Unlike the Passover na maraming preparation. Naglilinis ka ng bahay, nag, ah, marami. Tapos meron kang 7 weeks, 7 days Mm. na wala kang leaven. Marami kang preparation eh, no? Tapos ang high holidays ganun din. May repentance ka and everything. Yung tapos actually even before that pa yung Teshuvah, di ba? On the first day of the sixth month up to ano yan up to uh, Yom Kippur, so 40 days yun. And then Sukkot na talagang celebration for 1 week. Fiesta talaga siya. Ang Pentecost for some reason parang na ano na nasa in between siya, parang nadadaan-daanan lang, ano. Which is very Mm. unfortunate, pero as a matter of fact it should have been different, no, kasi may preparation actually, parang 40 days ka, actually 50 days kang nag-aantay, ina-anticipate Mm. mo siya, kaya nga may counting of the Omer, ina-anticipate mo siya. Ano, Yan. Brad, uh, related din ba siya sa harvest? Related din siya sa harvest, yes. Oh, Oo. parang Feast of Harvest. Feast of Harvest. Okay. Ang, ang Naalala ko. ang other name niya is actually a Feast of the Latter First Fruit. Oh, Yun okay. yun ang isang ano niya. Kung may early first fruit, which is yung first fruit after the Feast of Unleavened Bread, meron ding Feast of Latter First Fruit, which is Shavuot. Actually, lahat ng yung tatlo na yon is related sa harvesting. Kaya pati ng Sukkot, in gathering din ng mga grapes naman. Magkakaibang ano lang, magkakaibang product lang. Yun naman mga grapes. Ang dito sa ano is mga wheat saka other things too, no. Pero related pa rin ito sa turo ng Panginoon na yung harvesting ng ano yung mga wheat, na nagtanim siya ng ano ng wheat, tapos nagtanim din ng damo yung kalaban. So aantahin mo na i-harvest sila tapos i-separate, ano. Related din ito sa Pentecost, no. Um, yun, no. Kaya inaalis ng Panginoon yung mga tinitrim niya, yung mga hindi kasama, no. So during that time. Ngayon, what is very interesting about Pentecost ay ito yung story ni Ruth, no, which is actually yun ang topic ko tomorrow sa Mm. service, so linag na, no. Um, Ngayon, si Ruth ay isang Moabite princess, no.
So may asawa siya na anak ni Naomi, pero dahil namatay ito, no? Pati yung yung asawa ni Naomi namatay din, pati yung isa pa niyang anak namatay din. So si Naomi uuwi na lang sa Israel kasi nasa Moab sila. Ngayon, itong si Ruth, tsaka yung isa pang daughter-in-law, gusto sumama kasi nga kilala nila si Naomi, mahal nila si Naomi. Mm. No? Bihira yung nagkakasundo na mother-in-law tsaka Oh, daughter-in-law mga eh. biyanan. Oh, bihira yan. Mga Oo. in-law. Oo. War lagi yan. Marami rin naman close pero madalas war yan. So, ito ay bati talaga sila. Ngayon, nagpipilit itong dalawa. Ito si Naomi, bumalik na kayo, sabi niya. Walang mangyayari sa akin. Hindi naman ako magkakaanak pa. Ano pang inaantay ninyo? Matanda na ako, di ba? Kung yun ang inaantay, di ba? Pero yung isa, umalis na rin. Umiiyak man, pero eventually na-convince. Pero si Ruth talaga, ayaw, kumapit talaga siya, no? So, doon niya nakilala si Boaz. Pero yung matinding salita niya ron, your God will be my God and your people will be my people. Kung where you will be, I will be there. Where you die, I will be there. Talagang kapit Mm. talaga siya. Hindi na ako kakawala sa'yo. Um, Related ito, kaya may harvest din sa wheat, yung time na kumukuha sila ng nag-harvest si Boaz, tapos ano naman si Ruth nakikipulot dun sa mga natapon sa lupa kasi yun ang law, no? Um, Sino ba ito si Ruth? Si Ruth ay lola ni ah, ni David, no? So, si David ay ipinanganak ng Shavuot at namatay din siya on the Shavuot, no? Um, ang paniniwala ng mga sages, kapag ikaw ay nabuhay o namatay on appointed feast, you're blessed. Kapag ka nabuhay ka at namatay on the appointed time, double blessing yon. So, yan ang ano nun. What else? Ano pang meron dito? Of course, most importantly, yung giving of the law. Giving of the Ten Commandments it happened on the Shavuot, no? Yung binigay yung Ten Commandments, narinig ng mga tao ang boses mismo ng Panginoon at ninanarrate niya ang Ten Commandments. And of course, binigay din yung the rest of the Torah kay Moses. Ito'y day of Shavuot. Uh, pero ang pinakamalaki talaga na matinding monumental event that happened on the Pentecost ay ang coming of the Spirit, ano? The Ruach HaKodesh. Yun ang pinakamalupit. Wala nang mas lulupit pa ron kasi Ruach HaKodesh mismo yun eh, no? Although the law also is very important at yung salita ng Panginoon ay nagsalita siya mismo sa Israel, pero yung visitation mismo at pag-stay ng Ruach HaKodesh on the day of Pentecost, ibang level yon. Ay malupit talaga yon, no? So it's very important na i-celebrate natin, i-observe natin ang Pentecost and we need to understand ang Pentecost, no? Ngayon, in as much as ang binibigyan natin ng glory, kasi ang Ruach HaKodesh is not seeking glory for himself. Just like si Yeshua, nung dumating siya, hindi siya nagsisik ng glory para sa sarili niya. Ang gino-glorify niya ang Father. Um, Kaya twice naman, glorify din siya ng Father. Nung sinabi ng Father, this is my Son whom I love, uh, with him I am well pleased. Tapos yung sa Transfiguration, sabi niya, this is my Son whom I love, listen to him. So, um, pero hindi si Yeshua nagdodraw ng attention sa sarili niya. But rather, kinukuha niya ang attention ng mga tao to the Father. Pinakilala niya ang Father, no? So doon natin nalaman na may Father pala. Um, Kasi ang alam ng tao, there's only one God, not unseen, no? So hindi natin alam. Yung pala may Father pala. So, of course,
in that way din nalaman natin may Son. Pero hindi niya gino-glorify ang sarili niya. Mm. Ang pagdating ng Ruach HaKodesh, pero i-prophesy ito ni Yeshua, sabi niya, kapag dumating ang Ruach HaKodesh, sabi niya, He will take what is mine and reveal it to you. Whatever He hears from the Father, whatever He got from the Father, He will speak. He will take what is mine and give it to you. So, ibig sabihin, yung glory ng Panginoong Yeshua ay ang Ruach HaKodesh. Kaya walang masyadong nakakaalam patungkol kay Yeshua, hindi pa nila masyado kilala 100% si Yeshua until ng coming ng Ruach HaKodesh. So ang Ruach HaKodesh yung nag-introduce kay Yeshua. Kaya nalaman natin, nakilala natin na si Yeshua pala is not just an ordinary person. Hindi siya ordinary man. And even Paul, na pinipersecute niya yung mga Christian, sorry, yung mga early believers, Messianic believers, sorry, wala pang Christian nung araw. Let me take it back, no? Pinipersecute niya, siya mismo nagsabi na he is the image of the invisible God pertaining kay Yeshua. He took the image of a servant uh, na hindi niya inano yung pagiging God niya, which is something to be grasped. But he took the image of the servant, even to the point of death. Um, Kaya sabi niya, that's why the Father lifted him above all names, ano? That in the name of Mm. Yeshua, every knee shall bow and every tongue confess Wow. that Yeshua is Lord for the glory of God the Father. So sinabi niya talaga Mm. ron na He is God. Dineclare na niya. Lahat yan walang nakakaalam niyan until the coming ng Ruach HaKodesh. So kung walang Ruach HaKodesh, hindi natin malalaman who Yeshua really is. No? Kasi si Yeshua, He's not taking an attention to Himself. Ganon din ang Ruach HaKodesh. Hindi rin niya gustong yung parang siya yung mapunta attention sa kanya. Ang attention niya, gusto ng Ruach HaKodesh, mapunta attention kay Yeshua. Tapos si Yeshua naman, ang gusto niya, mapunta attention sa Father. So that's how it works, no? Hindi sila ano na ako yung greater or whatever, gano'n, no? So, um, yung Ruach HaKodesh, in as much as He is the Spirit of the Father, He is the Spirit of Yeshua Himself, He is also a paraclete. Para siyang helper. Kaya nga tawag sa kanya helper. Isipin mo helper ang Holy Spirit para sa kaalaman ng lahat ano ay siya ang nagsusustain ng life. Kapag nawala yung spirit, wala na ring life. So, ganun ka-powerful ang Ruach HaKodesh, no? And every person na may breath, na nagbi-breath, na may humihinga, no? Uh, may part ng Holy Spirit yan, ng Ruach HaKodesh. Kapag kaya na nung nag-breathe ang Panginoon sa kay Adam na Saka finorm lang siya from nabuhay. ano, nagkaroon siya ng life. Ngayon na ang Mm. na-create doon is the soul. The spirit is So ang life. spirit, ang spirit ay pumasok sa katawang tao na nag-create siya ng Ng another soul. buhay na tinatawag na soul. So kaya ang katawan natin ay ito'y katawang lupa, mayroong internal person doon which is yung tayo Mm. yun yung soul at ang nagkikip sa parang magkasama, yung parang pinaka-glue ng soul and body is the Mm. spirit. Kaya pag kinuha yung spirit natin, mawawala na, maghihiwalay na yan. Patay na. Mm. Tapos yung soul will Oo. go where you're assigned to and the body will go back Mm. to the earth. So ganun yun, ano? Kaya ganun ka-importante ang Ruach HaKodesh. From the very beginning, sinabi niya, the Spirit hovers over the waters. Pero again, ang Ruach HaKodesh does not draw attention to himself. Ang role Mm. niya is to glorify and magnify Yeshua. Si Yeshua naman, ang role niya is to glorify and magnify the Father. Ganun ang ano nila eh. Yun ang sequence, ang ano nila, no? So, kaya we should not like uh,
sasabihin na, oh, father lang ako. Ayoko sa son. Hindi pwede yun. Kapag sa son lang ako, ayoko sa father o sa spirit, hindi rin pwede yun. O sa spirit ako dahil siya nga dito. Hindi rin pwede yun, no? So, yun yung ano ron. Anyways, um, ang spirit is very important kasi siyang nagsusustain ng life, no? So, ang Pentecost is something na we have to be worry about, no? Una-una, 50 actually is a number of freedom. Ang 40 is a number of testing. So may testing kaya. Kaya nga si Yeshua up to 40 years old lang siya dito sa mundo. Tinest din siya up to 40 years old. Tapos nung nag-resurrect siya, 40 days lang siya. Kasi tinetest niya rin yung mga tao. Whether they will believe him na nag-resurrect siya. Yung 50 is actually freedom. Dahil dumating ang Spirit, this time, people are truly free. Dahil nga dun sa ano na yan. No? So, that's why yung Jubilee is 50. Ano, yun yung counting eh. Yan yung ano. So may freedom, may ano, ang children of Israel ay nakapasok sa land of Canaan on the 50th Jubilee. So mga gano'n, no? Kaya may freedom na sila. Tapos ang land din na free na rin sa mga Canaanites. Yan ang ano. Kaya ang celebration of first fruit, yung early first fruit was first celebrated on the 50th Jubilee. 40 days after that is Pentecost. So yun yung ano, yan yung mga connection. So ang Pentecost ay inobserve nito even prior to Mount Sinai. Ginagawa na nila ito. Inobserve na ito ng mga fathers. Kaya ang Torah has been since Adam time, no? Actually, even before, even in heaven, Torah is being observed. So anyways, ang Torah, ang Pentecost is connected to the Torah and it is connected to the Ruach HaKodesh. Yun ang ano ron eh. Tapos siya yung nagho-hold. Siya yung parang focal point ng Spring Feast tsaka ng Fall Feast. Nasa middle siya eh. Gitna siya eh. So, which is very interesting, ano? Ano pang mga ano natin sa ano sa Pentecost? Pentecost is something na katulad ng lahat ng feast, no? Ay meron itong monumental event in the past which it happened already. I mean, alam natin, na-discuss na natin. So ano, again, as a review, anong monumental event na nangyari during this time is giving of the Torah and the coming of the Spirit. Sa Acts. Tapos, ito yung event na nangyari kay Ruth. No? Tapos, Shavuot is closely related kay David. Kasi ito yung birth and death niya. So, ano naman ang monument, ano naman ang prophetic event nito, no? Which is very interesting. Anong prophecy na what awaits us sa Pentecost? Ito yung fulfillment ng Jeremiah 31:31 na kung saan the law will be written in the hearts of men, no? Hindi na natin kailangan sabihin na know the Lord because everyone will know the Lord. Dahil makikita natin talaga siya eh. Siya mismo magtuturo. So, in short, ang Pentecost is actually a prophetic reflection ng millennial kingdom na kung saan ang Panginoon ay magtuturo ng kanyang law, ng kanyang Torah. So ito yung fulfillment ng Jeremiah 31:31. Wherein yung law itself, no, is practiced and perpetuated around the world, no. So pero aaralin natin sa Panginoon. Siya mismo magtuturo sa atin.
Um, and of course, ano ang another prophetic event nito? Ito yung I would say um, martyrdom ng maraming believers din during this time. Kasi on the day of the harvest, um, ikakat ka eh. Remember sa Revelation may shekel, may ang tawag diyan sa Tagalog, Sister Deb, yung parang kalawit na pang ganun, pang pantabas ng mga palay, ganun. Ah, Or kalawit. shear? Shear ba ang tawag? Parang Shear? yung pag ganun eh, Shear? parang yung ginaganon. Farmer So shear. may angel na nag-aano siya, sabi niya, ano na niya. So at the end of time, yun yung parable ni Yeshua na kung saan nagtanim nga siya ng mga wheat, no? Which is good seed. Tapos itong kalaban naman sa gabi, nagtanim naman siya ng mga damo. So, Mm. ngayon, nung the next day, na-realize nila, sabi ng mga servant, bakit may mga damo? Hindi ka naman nagtanim ng damo rito. Oh. Bubunutin na ba namin? Sabi niya, pag binunot Gan- mo, mabubunot din yung tanim natin. Oo. Connected eh. Palaging isa yan sa mga questions sa agriculture. Bakit yung mga hindi mo tinatanim, tubo Oh, ng tubo, tapos tumutubo, wala namang oh. pakinabang. Walang pakinabang. Pero, lately, na-realize din according sa mga research and also observation na ang pakinabang ng mga damo ay para manatiling buhay ang lupa. Oh, yan. Oh. So, Para yan. mag-continue Oh, yung oh, cycle, yan. Oh. nutritional cycle ng lupa. Okay. Oh, kaya nga sabi ng Panginoon, nung pinapunta niya ang mga Israelites sa Canaan, hindi niya aalis, sabi niya, hindi ko aalisin kaagad yung mga tao sa Canaan. Otherwise, ma-overpower kayo ng wild animals. So, Mm. unti-unti, sabi niya. So, ganun din, actually. So, hinayaan lang ng Panginoon. Kaya minsan nagtatanong tayo, bakit ang daming masasamang tao? O, bakit hindi sila mawala? Kasi nga, meron pa silang role, pero at the end of time, ang role nila is for us, no? Ngayon, ang problema dito is pareho ang itsura nila as they grow. Pareho ang itsura, pero at certain point, at the time of around Pentecost, sa harvesting na, ang difference nila, yung isa walang fruit, yung isa may fruit. Ngayon, Mm. paano mo madidistinguish? Una, of course, visually, pero pangalawa, yung may fruit dahil mabigat, nagbi-bend. Nagbi-bend siya dahil mabigat siya eh. Ah, Yung walang fruit, taas pa rin siya, mataas siya eh. So ito ngayon yung significance ng arrogance and humility. Yung humble. humble kasi may fruit of the spirit ito, kaya Mm. humble siya. Yumuyuko siya sa bigat. Itong isa ay yabang-yabang. O, di ba? So mas madali siya ngayong makita, mas madali siyang bunutin. Yan ang ano. Oh. Pero hindi naman bubunutin kasi ang gagawin, igaganon, ano. So, kaya merong martyrdom ang mga believers in the end times Mm. during this time, ano. Kaya At makikita natin, nangyari na yun. ah, Nangyari na rin mga oh, nakaraan. yeah, pero towards the end times, kaya makikita natin Ganun pa rin. sa Revelation chapter 6, sa fifth seal, may Mm. nabehead na mga believers, ano, na nagpipray na sa Mm. altar sila, sabi niya, when, O Lord, are you gonna give us justice? Sabi niya. Sabi ng Panginoon, wait patiently until your brother, your brethren are Mm. also suffer the same thing as yours. Kasi meron pang Mm. na na tinatawag na harvesting sa end time, sa End sukot times. naman. May ano pa doon eh, iba-ibang ano yan eh. Lahat yan may harvest time eh. Another stage. Oh, pero this time it's like iba naman yon. Kaya meron akong Mm. message na ganyan, Sister Deb, many many years ago regarding yung harvest time and of the parang end of times, in the end of times, ano, na Mm. pertaining sa mga fruits, sa mga harvesting, ano, sa mga appointed feasts. So, kaya may mga mauuna na madadali. Pero para makat din yung mga damo. Yun. Tapos ihihiwalay ngayon sila. Yung mga walang prutas, tapon papunta sa
sa apoy. Yung may mga prutas at may mga bunga, syempre i-harvest sila, no? Kaya tapos gagawin silang bread. Kaya nga sa prayer natin sa blessing of the bread, uh, this bread which is scattered over the fields are gathered together and became one. So let your assembly be gathered together and became one. Magiging bread tayo. Yun yung isa na yan. Tapos we will be offered. Again, sa Pentecost, dalawa ang bread na ino-offer, which is kind of unique sa mga feast. Normally, isa lang eh. Sa Pentecost, dalawa. So yun yung kasi nga ito yung House of Israel and House of Judah. Pero ang House of Israel kasi napunta na sa nations. So parang the nations and Judah ang dating niya eh. So kaya parang Judah and Ephraim, parang ganoon ang dating eh. So anyways, um again, it pertains to harvesting, it pertains to martyrdom ng mga believers. Pero hindi pa end of the world yon. Hindi pa. But towards pa lang doon. Kasi meron pa tayong fall feast na tinatawag. Yun ang final na yon. Final na eh. Anyway, during this time, ang Pentecost, we learn about the law of God. Yung law niya ay it will be into our hearts. That is why related ang Ruach HaKodesh sa Pentecost. Kasi now, yung law that is written in stone, which is yung Torah, is now in us, written in our hearts. So, pero hindi ito yung full prophecy yet. Partial fulfillment pa lang yon. Hindi pa siya, ngayon, maraming tao nagki-claim about being filled with the Spirit, mga ganon-ganon. Pero when they say that and yet they don't keep the commandments of the Lord, then there is a problem. Kasi ang Ruach HaKodesh is connected to having people keep the Torah. Hindi ito basta lang na, I can speak in tongues. Again, it's a misinterpretation. Tongues is not like tongue na ikaw mismo hindi mo naintindihan. You should be able to understand what you're saying. Kaya lang, since hindi ka marunong mag-express, for example, bibigyan natin ng tamang example to, ano? Si Pablo nung sinulat niya ito sa mga Corinthians, or Ephesians, or mga Galatians, or Thessalonians, yun ang mga sinulatan niya eh. Mga Greek speaking lahat yon. Pero karamihan doon na pinuntahan niya, actually hindi karamihan, lahat ng pinuntahan niya are existing or were existing synagogues. Hindi niya binild yun. Naki-attend lang siya. Ando doon na yun eh. Kaya pag binasa natin wala naman siyang tinayo na sarili niya. No? Maybe later, pero yung mga sinulatan niya, yung Ephesus, yung Colossians, Philippians, Thessalonians, lahat yun meron ng sinagogue eh. So anyways, si Paul, Greek speaking siya, pero marunong din siya mag-Hebrew. Kaya nga sabi niya, I can speak different tongues. Sabi niya, marunong siya ng Aramaic, marunong siya ng Hebrew, marunong siya ng Greek. Kaya ngayon may mga Jew na galing Israel na hindi naman marunong mag-Greek. So sinasabi niya doon sa mga don't speak in tongues. Ibig sabihin, bigla sila magsasalita ng Hebrew ron, hindi naman sila maintindihan. Sabi niya, kung walang makakapag-interpret, meaning walang marunong mag-Hebrew, better shut up. Ngayon, ang ginawa ng mga iba niyan, sila, blah, 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 blah. Speaking in wala tongues. talaga makakaintindi. Wala namang hindi naman real language 'yon, 'di ba? Ikaw mismo hindi mo naintindihan, then there is a problem. Parang lang siya ng Nagbababbling lang. Parang nilalaro lang yung dila, Yung yung dila. tongue. Hindi po Yeah. yun, ano?
Playing in tongues. And even worse, kung hindi ito sinasadya, di ba sabihin natin talagang nagsasalita siya ng something mas nakakatakot yun. Ibig sabihin na Oo, puposes yung tao. yeah, hindi Yun natin ang ano alam ron. kung ano Biro yung naman sinasabi. nagsasalita siya ng something na Baka hindi naman niya, nagwo-worship na sa hindi kalaban ng niya alam kung ano Panginoon. sinasabi niya. It's very dangerous, no? Ang tang na sinasabi rito is a language na parang ganito, Pilipino tayo. Sa Tapos may parang dialect. o dialect, tapos pumunta ka sa ano, nagsalita ka ng Tagalog, wala naman nakakaintindi. Mm. Hindi ka rin marunong mag-Hebrew o hindi ka rin marunong Mm. mag-Greek. Eh, tumahimik ka na lang. Sabi na, yun ang ano. Or unless otherwise, kaya mo i-interpret yung sinabi mo. Kung kaya mong magsalita, Diba? ibig sabihin na kaya Tagalog mong ka, tapos interpret, sinalita mo sa o kaya English mong, para ano, maano na Pilipino iba. ako, pwede ako magsalita ng English. Pag nandito ako, I can speak Translate. English. Or Translation. or may Amerikano pumunta o Canadian pumunta sa Pilipinas, Mm. di marunong mag-Tagalog, nagsasalita siya, pwede ko is-translate in Tagalog. Yun yung interpreter. Anyways, um, so yun ang ano ng ano no ng Pentecost is more about it's more about uh, uh, giving the law, understanding it, and more on um, parang maisabuhay mo yung ano na yun, yung mensahe na yun, ano? And very interesting na it all pertains to para makilala natin si Yeshua. Ang the whole point ng Pentecost is para makilala natin si Yeshua. Kung hindi natin makilala si Yeshua, then what's the point, di ba? Yun ang ano ron eh. Yeah. Walang kasi ang Ruach HaKodesh dumating siya para ipakilala si Yeshua. Kung hindi mo makilala si Yeshua, then there is a problem. Ayun ang ano ron, no? Um, Ibang espiritu ang ibang pinakilala. spirit 'yon. So, again, ang Pentecost, like all other feast, meron siyang monumental event in the past, meron siyang prophetic future, at it points to the Messiah. Kasi of all the feast, no, ang Ruach HaKodesh is the one that introduced Yeshua to the people. Kaya alam natin na we can confidently say Yeshua is God. Yeshua is the image of the invisible God. Yeshua is one with the Father. Lahat ng alam natin, He is the creator of the universe, mga ganon, no? Mm. Yung Aleph, Taf, lahat ng revelation na yan, galing sa Spirit yan. Galing sa Ruach HaKodesh yan. Kaya sabi niya, He will take what is mine and reveal it to you. Kaya sabi niya, it's better for me to go to my Father. Kasi ang ipapadala niya, ang Ruach HaKodesh na mas maraming access, sabay-sabay, di ba? Kasi as a human being, si Yeshua, ano doon lang siya one at a time, sa place lang na yon. Ang Ruach HaKodesh can go everywhere at the same time. Pero pag si Yeshua ay nasa nasa um, nasa with the Father, of course, now he is not a human being anymore. He is ang ano niya, ang capacity niya, his capacity is like God because he is God, di ba? So now he can do anything, you know. Kaya si Yeshua during the time, hindi siya yung parang present siya dito kung wari sa Galilee, tas at the same time present din siya sa Judea, hindi ganon, di ba? Mm. Hindi siya nagaganon. Apparition eh, di ba? Kasi nung nandito siya sa mundo, he is acting like a human being. Kaya he's functioning yung role niya as a human being. Pero it did not remove his being God. That's why kaya pa rin niyang malaman kung anong isip ng tao, alam niya Mm. kung anong mga ginagawa nila. Pero hindi lang siya talaga makabuelo. Kasi alam nga pag nakita siya ng lahat, ba, kikita siya nasa Judea, tapos makikita rin siya nasa Rome din at the same time. Di ba? Matatakot yung mga tao. Di ba? Hindi Mm. hindi normal yung gano'n, di ba? So, but now that he is with the Father, he can be anywhere at any time na walang makakapag-question doon, right? So, and then he will be back again. Mm. Yun ang ano ron, no? So Pentecost is something na um, important na maintindihan natin. Um,
At ito ay celebrate din sa Millennial Kingdom. Isa ito sa mga feast na na-mention sa Ezekiel chapter 40 to 48. No? Dito din, dalawa ang blessing nito eh. Kasi para sa nations and para sa sa house of Judah. So yun ang ano niya, no? Um, so ano mga traditions, ano mga ginagawa rito? Again, yung binabasa rito is Migila Truth. So, Migilot, ito yung scroll of Ruth. No? So, binabasa ito on the day of the Pentecost at may mga ginagawa rin ang iba, depende sa sect ng mga Jew. Ang iba ay may overnight na reading ng Torah. Yun ang ginagawa. Binabasa nila ang Torah all throughout, non-stop. So, overnight talaga, ganun. Yung iba naman, bino-beautify nila ang shul or ang bahay nila, naglagay sila ng flowers, mga ganun, fruits, parang ganun, mga ano, beautification ng. So, different things. Pero what is the most important is yung knowing the Messiah. Kasi if we don't know the Messiah, then we have a serious problem. Pero, merong kicker ito. No matter how much we want to know the Messiah, limited ito sa kung anong ibibigay niya sa atin. Sabi niya, sa may condition kasi kung paano natin siya makikilala. Yung makikilala in reality talaga. Kasi people can say, oh, I know him, he's God, know this, blah, blah, blah. Pero do you really know him? Yeah, I accepted him as personal Lord and Savior. But do you really know him? Di ba? So, iba yung level na yun. Ano? Sabi niya sa John 14:21, He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by Will my be Father, loved by my Father. and I too will love him and reveal myself to him. So, ibig sabihin, kapag hindi mo, wala yung commandment sa'yo, at hindi mo ginagawa ito, ay hindi siya magpapakilala sa'yo. Meron kang makikilala up to a certain point, pero hindi niya i-reveal ang sarili niya sa'yo. Then, limited lang yung knowledge. Di ba? Um, Kaya, minsan nagtatanong yung mga iba, paano mo nalalaman itong mga ito? Parang, parang, di ba? Kasi, ang condition doon is we have to keep the commandments. Kapag kinikip natin ang commandments, ay pinapakita natin na mahal natin si Yeshua. At pag mahal natin siya, minamahal din tayo ng Father, minamahal din tayo ni Yeshua, at ipapakilala niya ang sarili niya sa atin. So yun ang ano ron, yun ang sequence ng understanding who Yeshua really is. Makikita natin anong gusto niya, anong ayaw niya. Anong ano siya, di ba? Even sometimes um I remember pag nagbabasa ako ng certain passage, nakikita ko siya talaga ron eh. Kitang-kita eh, ano dun eh, na hindi makita ng iba, no? Pero syempre, sa akin na lang yon. One example is sa Book of Psalms. Halos, pag So, ibig binabasa ko, sabihin, siya talaga yun it's eh. how Ano he dun. reveals himself Yes, personally to the person. ev- Pero to you have each to keep, person, yeah, may, each may, believer. may certain level of revelation siya sa iba-ibang tao. Yeah, yeah. Sufficient sa kung ano yung will niya and correspondent sa obedience natin. The more we Yes. obey, the more we know Him. The less we obey, the less we know Him. If we don't obey, we don't know Him. Yun lang yun eh. Kaya nga sabi ni John eh, He who claims to know Him but does not keep His commandments is a liar and the truth is not in him. So 1 John chapter 5 verse 2, 2, 3. So, very, very clear yun, ano? Kung pupuntahan nga natin yun, um, 1 John chapter 2,
verse 3. We hereby and hereby we do know him. We do know that we know him if we keep his commandments. Sabi niya, malalaman natin na kilala natin siya kapag sinusunod natin ang kanyang kautusan. Tapos sabi sa verse 4, yung nagsasabi na kilala ko siya pero hindi niya ginagawa ang commandments ay sinungaling, sabi niya. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Sa verse 5, sabi niya, kung sino daw ang nagkikip ng word, yung love of God sa kanya ay nape-perfect. Tapos ay nakikilala natin siya. At alam natin na tayo ay nasa kanya. Tapos sabi niya sa verse 6, sabi niya, kung tayo ay sinasabi natin ay tayo ay nakakapit sa kanya, dapat daw ginagawa natin kung anong ginagawa niya. Very interesting, maraming tao ang nagkiklaim na kilala nila ang Panginoon, ganon. Pero ang righteousness daw nila is si Jesus Christ. Ang righteousness nila si Jesus Christ. Ibig sabihin, ang Panginoon ang sumunod para sa Torah para sa kanila. Hindi, parang dinadamitan sila ni Jesus Christ, gano'n. Yeah. So, Okay, hindi na nila kailangan gawin ng Torah kasi ginawa na ni Jesus yon. Since ginawa na niya, hindi ko nagagawin. Hindi paano gano'n. nangyari yun? Kaya nga, yun nga ang problema dahil malayo sa teaching. Kaya nga sinasabi nga Another ni Jan, teaching yan. Kaya nahihiwalay yung dami nahihiwalay. Oo, sabi ni Jan, kung sinasabi mong kilala mo siya, dapat ginagawa mo kung anong ginagawa niya. Hindi yung ginawa na niya yan, hindi ko nagagawin. Ginawa na niya yan para sa akin, so hindi ko nagagawin. I think si Pablo ang nagsabi noon, walk as he walk. Si John. Si Peter. 1 John chapter 2, verse 6. Walk as he walk. He abideth in him, ought himself to walk in a manner as he walked. So dapat, kung anong ginagawa niya, ginagawa rin natin. Kaya nga merong naalala ko yun, WWJD. What would Jesus do? Di ba? Yan, ganun eh. WWJD. Ginagawa niya yung Torah eh. Hindi dapat gawin din natin. No? So, yun ang point dito. So, anyway, may time pa ba tayo, Sister Deb? Baka wala na tayo. Okay, tama lang yung time natin. Yeah. So, naalala ko rin ba na yung kasama sa Torah readings natin ngayon sa Gospel, sa Book of Acts, chapter 2, verse 21 to 42, na related doon sa pagbaba ng Torah, pagbigyan ng Torah sa mga Israelites during sa Shabuot or Pentecost Day sa wilderness. And then yung sabi mo nga kanina na related siya sa nangyari sa Acts chapter 2 kung saan bumaba naman ang banal na Espiritu. Na siyang pinangako ng Panginoong Yeshua nung siya ay nabuhay na muli na huwag kayong aalis, hihintayin nyo yung tutulong sa inyo. Pangako. The promise of the Father. Yeah. Yes. And through this, kaya nga sabi nga na nagkaroon sila ng power ng speaking of tongues, in understanding the dialects of each and every one. And yet, kahit yung iba nagtataka, bakit naiintindihan ko sila pero iba yung salita na sinasabi. Parang ako, nagsasalita ako sa Bicol na dialect, tapos ang kausap ko, Bisaya, pero nagkakaintindihan kami. So that is one of the miracles din sa speaking in tongues. And also, yung actually, ito yung sinicelebrate ng mga Christians, ang Pentecost, right, Brad? Kasi alam nila na ito yung pagbaba ng banal na Espiritu, pero hindi nila ina-emphasize na yung Ten Commandments ay bumaba during the day of Pentecost or Shabuot. Yeah. So yan ay paglilinaw din natin sa mga mahalagang bagay na dapat hindi nawawala sa aralin na natutunan natin sa Torah. Okay, so isa na lang yung bilang sabi nga conclusion ayon sa Deuteronomy chapter 10 verse 12 to 13, and now Israel, what does the Lord your God require of you
but to fear the Lord your God, to walk in all his ways, to love him, to serve the Lord your God with all your heart, with all your soul, to keep the commandments and statutes of the Lord, which I am commanding you today for your good. Ang ating pong pagsunod ay hindi sa kapakanan ng ating Panginoon, kundi para sa kapakanan natin upang patuloy niya tayong maingatan sapagkat nandun yung power ng Torah sa buhay natin habang ito ay nasusunod. Balik natin kay Brother Richard para sa closing prayer. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa kapistahan ng Shavuot na kung saan ay ibinigay niyo sa amin upang ma-observe namin ito at mapag-aralan at maintindihan ang Torah na iyong binigay sa panahon na ito at ito rin ang kapanahunan na kung saan ang Ruach HaKodesh ay dumating upang maintindihan namin ang iyong mga kautusan at and most especially makilala namin ang Panginoong Yeshua. Nawa Panginoon ay patuloy niyong gabayan ang inyong mga anak na nagsasaliksik ng inyong katotohanan at gustong sumunod sa inyong mga kautusan. Ibinibigay po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. At Amen. inutusan nga ng Panginoon si Moses na bigyan ng utos si Aaron at kanyang mga anak na pagpalain ng Israel sa ganitong pamamaraan. Yibarakaka Adonai bishmerecha, Yair Adonai panabelecha vikunecha, Yisa Adonai panabelecha biyasem lecha. Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom. Ang ating pong tinalakay ngayon ay ipopost natin sa ating Facebook page, Light of Desire, Sorsogon Ministries, at sa Facebook page ni Brother Richard Pinoy Messianic. Patuloy nating enjoy ang the rest of the day, araw ng kapahingan, kasama ang Lord of the Sabbath, Yeshua Messiah. At tandaan po natin, ang taong sumusunod ang siyang tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Ako po yung lingkod si Sir David Farwello with Brother Richard Season sa kabilang linya na patuloy na hindi lang nagpapaalam, kundi patuloy na bumabati sa inyong lahat ng Shabbat Shabbat Shalom. Shalom.